Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una ay pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na tanging Panginoon at Diyos ng sanlibutan. Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang pamilya at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Mga minamahal naming mga mag-aaral, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral dito sa banal na Quran, na kung saan kinukuha po natin ang mga maliliit na sura o chapter mula sa aklat na ito, na kung saan ay inaasahan po natin na sana ay maisaulo natin sa tamang pamaraan ng pagbasa nito, upang sa ganon ay maging kapaki-pakinabang ito para sa atin dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Napakahalaga po ng pag-aaral ng Quran, sapagkat alam natin na ang Quran, sa pagbabasa natin ito ay marami tayong gantimpala, mga biyaya na makukuha mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At the same time, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, itong mga sura na ito ay maaari nating gawing proteksyon sa pamamagitan ng pagbabasa nito sa umaga at saka sa hapon, sa mga ilang mga verse o mga chapter o mga sura na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang sa araw na ito, inshallah, ay kukunin po natin ang aralin to, na kung saan ang kukunin nating sura o chapter mula sa banal na Quran ay ang sura An-Nas. Ang ibig pong sabihin ng An-Nas ay ang mga tao o kaya ang sangkatauhan. So, sa pag-aaral natin ito, unang-una ay katulad sa mga naunang pagbabasa natin, kinukuha natin ang tamang pamamaraan ng pagbabasa nito, at ganoon din kung mayroong tayong mga dapat alalahanin sa bawat bersikulo na ito ay ating sasabihin, inshallah. At ganoon din kukunin natin yung transliteration, at ganoon din yung kahulugan nito, yung pinakamalapit na kahulugan nito sa wikang Tagalog. At ang sura na ito, mga kapatid, ay sa katunayan, isa ito sa mga ginagamit nating dhikr o mga pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ginagamit natin itong dua bilang proteksyon sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa umaga at saka sa hapon, ganun din sa ating pagtulog. So ginagamit din itong sura An-Nas kasama yung sura Al-Ikhlas, at ganun din yung sura Al-Falaq. So ito po yung tinatawag na Al-Mu'awwidhat. Okay, Al-Mu'awwidhat. Ito yung ginagamit na pagpapakupkop kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga kasamaan na mangyayari sa atin. So bilang proteksyon sa atin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ginagamit natin itong kabilang sa kanyang mga dua o
panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala para tayo proteksyonan niya sa mga bagay, sa mga pagsubok, ganun din sa mga kasamaan na darating sa ating buhay. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, babasahin natin ang Surah An-Nas ng tigta 3 beses at sa huli ay babasahin natin ito ng minsanan, inshallah. Surah An-Nas. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas. Qul a'udhu birabbin nas. Qul a'udhu birabbin nas. So dito po sa alif dito, a'udhu. So kailangan po maging malinaw sa atin yung alif dito na mabasa natin ng letra na alif talaga siya. At yung susunod sa kanya ay ain. Okay? Ain. So kaya ang pagbasa dyan ay a'udhu. So dito, dal po ito, hindi po dal. Okay? Hindi po siya dal, bagkus siya ay zal. So kinukuha po ito sa paglapat ng ating dulo ng ating dila doon sa ating ngipin. Okay? A'udhu. So, parang ididikit mo siya doon ng kaunti. Okay? A'udhu birabbin nas. So, basahin natin ulit. Qul a'udhu birabbin nas. So, dito po sa an-nas ay shadda siya na nun. Kaya ang mangyayari dyan ay medyo tatagalan natin ng 2 segundo yung pagbasa dito. An-nas, ganun. So, wag diretso. Birabbin nas. So, wag ganun. So, kailangan titigil ka ng 2 segundo. Okay? Pagkatapos ay doon ka lilipat. So, Qul a'udhu birabbin nas. So, ganun po. Next. Malikin nas. Malikin nas. So, hindi po ito malikin nas. Okay? So, wala pong mad dito sa ma. So, diretso siya. Malikin nas. So, dito rin sa an-nas kasi shadda siya, parehas lang doon sa nauna, ay tatagalan mo din siya ng 2 segundo doon bago ka lilipat. Okay? Malikin nas. Okay? So, pangatlo. Ilahin nas. Ilahin nas. Okay? So, ganun din sa an-nas, titigil ka ng 2 segundo bago ka lilipat. Ilahin nas. So, ganun. Pang-apat. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. So dito po sa min ay sa katunayan po yung pagbasa dito ay hindi siya totally na mababasa mo talaga na nun na talagang yung normal na pagbasa sa kanya. So bagkus ito yung meron siyang tinatawag na gunna. Okay? So yung hangin ay nilalabas mo doon sa ilong mo habang binabasa yung letra ng nun.
para mabasa mo siya ng tama. Min syarril waswasil khannas. Ganun. So hindi siya totally na min, hindi. Min syarril waswasil khannas. So ganun siya, okay? So tatagalan mo din siya ng mga dalawang segundo. So bago ka lilipat sa shin, okay? Min syarril waswasil khannas. So makikita nyo dito sa syarril mayroon siyang syadda, okay? Kailangan maging malinaw din doon yung bali dalawang ra na mabibigkas mo, okay? Kasi syadda siya, okay? Syadda na tinatawag. So min syarril, okay? So hindi syaril, okay? Hindi siya syaril. Kailangan mabasa mo yung syarril, okay? Yung doble na ra, okay? Doble na ra. Min syarril waswasil khannas. Okay? Ulitin natin. Min syarril waswasil khannas. Dito po sa pangalawang wa, al-waswa. Okay, meron siyang mad doon. So, kailangan mabasa ninyo yung mad. Okay, 2 segundo na haba. Okay? Al-waswasil. Okay? Al-waswasil. So, kailangan yung sin po dito, okay? Yung sin na mabasa ninyo ay letra siya ng sin. Okay? Hindi po siya sod. Okay? Kalimitan dito, medyo yung mga iba, nababasa nila ito ng sod. Okay? Ganun din sa sin dito. So, ang pagbasa ng sin, okay, ay yung normal lang na pagbasa ninyo sa letra ng sin, okay? Normal lang siya. Okay? Ito yung katumbas ng letra ng S, okay? Letra ng S sa English o kaya sa Tagalog. So, ang pagbasa diyan ay katumbas ng letrang S. So, hindi siya mabigat na hindi siya sod, okay? Al-waswasil khannas. Okay? Khannas. So, letrang kha yun. Tapos, ganun din dito sa annas ay tatagalan din natin ng 2 segundo sa nun kasi nga siya ay syadda. Okay? So, kabilang sa kanyang mga batas ay tinatagalan natin dito ng 2 segundo. Okay? Min syarril waswasil khannas. So, ganun ang pagbasa. So, tatagalan mo siya at dun sa alif dito ay hinahabaan mo siya. Okay? Annas. Katulad sa mga nauna. Annas. So, ganun din dito. Al-khannas. Okay? So, sunod, panglima. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. So, tignan nyo. Doon sa, dito, alladhi, hinahabaan natin dito ng 2 segundo. Alladhi yuwaswisu. Okay? So, dito sa yuwaswisu ay wag nating lagyan ng waw dito sa su. Okay? So, kalimitan dito ay nalalagyan nila ng mad. Okay? Itong su. So, ang su dito ay wala pong mad. So, diretso lamang ninyong basahin ito diretso kayo sa fi. Okay? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. So, ganun din sa yuwaswisu, ang pagbasa sa mga sin na ito ay normal lang.
katumbas ng litrang S. So, hindi siya sod. Okay? Hindi siya sod. Hindi yung mabigat na sod. Ang mabigat na sod ay dun sa sudur. Okay? Dito sa dito sa sudur. Sudurin nas. Yan po yung letra ng sod. So, yan po yung mabigat na sod. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Okay? Ganun po. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. So, dito sa sabi natin, wag niyong lagyan ng waw. Doon sa fi ay lalagyan niyo siya ng mad. Okay? Kasi ito ay ang letra na ito ay ya. Okay? So, lalagyan niyo siya ng mad. 2 segundo na hahabaan ninyo. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. So, ganun po. Panghuli. Pang-anim. Minal jinnati wan nas. Okay? Minal jinnati wan nas. Okay, so mapapansin niyo sa jinna. So tumigil tayo doon kasi nga yun ay nun na shadda na naman. Okay? So sabi natin kapag nun na shadda ay tumitigil tayo ng 2 segundo. So ganun din sa wan nas katulad ng mga nauna, tumitigil tayo ng 2 segundo. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. So ulitin po natin mga kapatid mula sa una ng isang beses. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. So meron lang po tayong babalikan dun sa ilahin nas. So dito po sa ilahin nas, nakalimutan natin. Dito po sa lam ay meron po ditong tinatawag nating mad. Okay? So hindi siya sinulat dito pero pag binabasa natin dito ay ilahin nas. Okay? May mad siya na alif. Okay? May mad siya na alif. So tandaan po ninyo yan. Isa po yan sa mga dapat nating tandaan dito sa pagbasa ng surah An-Nas. Dito sa ilahin nas ay meron siyang mad. Okay? Meron siyang mad dito sa lam. Okay? Ilahin nas. So yun po. So dadako tayo dito sa transliteration. Surat An-Nas. Ito po yung kabanata 114. So, Bismillahirrahmanirrahim. Okay? So, sabi po natin, itong mga transliteration na ito ay gabay lang po sa atin ang bagay na ito. Hindi po tayo nagfo-focus dito para maisaulo natin yung surah An-Nas. Bagkus isasaulo po natin ito base po sa napakinggan po natin sa ating video. Okay? So, ito lamang ay para mabasa ninyo sa mga hindi pa nakakabasa ng wikang Arabic ng banal na Quran. Okay? So, pwede niyang basahin dito pero kailangan
pakinggan niya yung pamamaraan natin ng pagbasa upang sa ganun ay mabasa niya ito ng tama. So kung ikaw ay, sabi natin, kung ikaw ay magbabase lang dito sa transliteration na ito ay katiyakan magkakamali ka sa pagbasa. Okay? Katiyakan magkakamali ka sa pagbasa. So ito ay gabay mo lang, no? Pero sa pagsasaulo ay balikan mo kung ano yung pag-recite natin ng sura na ito. Okay? Okay, dito sa number 1, Qul a'udhu bi rabbin nas. Number 2, Malikin nas. Okay? Number 3, Ilahin nas. Number 4, Min syarril waswasil khannas. Number 5, Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Number 6, Minal jinnati wan nas. So ito po ay babasahin ninyo mga kapatid. Pero kapag nagsasaulo kayo ay pakinggan ninyo yung paraan natin ng pagbasa doon sa nabasa natin kanina. Okay? So ang kahulugan naman nito ay ang Surah An-Nas ay ang ibig sabihin niya ay ang sangkatauhan. Okay? Ang sangkatauhan. So makikita natin mga kapatid, ito ay pagpapahalaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating mga tao. Dahil nga isa sa kanyang mga bersikulo o isa sa kanyang mga chapter mula sa banal na Quran ay kanyang pinangalanan na An-Nas. So ito ay pagpaparangal. Ito ay pagbibigay sa atin ng halaga sa ating mga tao. So tunay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay siya lamang yung nagbibigay ng parangal at kabutihan para sa mga kanyang mga nilikha. So bilang karangalan na pinagkaloob sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kailangan na ito ay masumbatan natin ng kabutihan din. Okay? Na kung saan isa sa buhay natin yung mga pag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ganun din upang maiwasan natin yung mga ipinagbawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ang pinakaunang verse dito ay sabi dito, sabihin, okay? Nagpapakupkup ako sa Allah, ang Panginoon ng sangkatauhan. So kapag sinasabi dito sabihin, Qul, sa katunayan ito ang sinasabihan dito ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabihin mo o Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero pangkalahatan ay ito ay papasok ang lahat ng kanyang mga nilikha sa pagbibigay niya ng sabihin mo. Okay? Papasok dito ang tao, okay? Ang jinn. So sabihin, nagpapakup ako sa Allah, Panginoon ng sangkatauhan. So kahit na ang sinasabihan dito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay papasok pa rin tayo dito sa pag-uutos na ito. So sabihin, nagpapakupkup ako sa Allah, Panginoon ng sangkatauhan. So ang isti'adha mga kapatid ay napakahalaga. Kaya nga makikita ninyo sa mga bersikulo o sa mga sura ng banal na Quran ay makikita natin ang isti'adha o yung pagpapakupkup sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ang isti'adha ay isa sa mga ibada o pamamaraan ng pagsamba na ito ay inuukol lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi natin inuukol ang isti'adha o yung pagpapakupkup sa anumang nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? So
kung tayo ay hihingi ng pagpapakupkop, ay hingin lang natin ito sa kung sino ang tanging may hawak nito, at walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, sabi niya dito, Panginoon ng sangkatauhan, isa sa mga katangian na nababagay kay Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ang Panginoon. Okay? Ibig sabihin ng Rabb ay siya yung tagapangontrol, siya yung tagapaglikha, papasok dito sa papasok dito sa katawagan na ito, o sa katangian na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ang Rabb. Okay? Na siya ang Panginoon ng sangkatauhan, tagapaglikha, tagapangontrol ng lahat ng kanyang mga nilalang, lahat ng kanyang mga nilikha dito sa mundong ito. Pangalawa, ito yung sinabi natin na Malikin Nas. Okay? Malikin Nas, ang hari ng sangkatauhan, ang hari ng mga tao. So walang naghahari na tunay na may-ari ng kanyang mga nilikha maliban na lang ang Allah subhanahu wa ta'ala. So siya lamang talaga yung tunay na nagmamay-ari at hari ng sangkatauhan. Kaya nga sa bandang huli, ang mga tao ay babalik sa kanya. Okay? Babalik kay Allah subhanahu wa ta'ala, kasi siya yung nagmamay-ari, siya yung hari ng sangkatauhan. Okay? Pangatlo, ang ilah, Diyos ng sangkatauhan. Ang ilah, ang ibig sabihin ng ilah ay Diyos. Siya ang Diyos ng sangkatauhan. Okay? So wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya. So walang karapat-dapat na sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So itong tatlo na ito na nabanggit sa unang pagbasa ng Surah An-Nas, sa una, pangalawa, pangatlo, ito yung mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na makikita natin na nagpapatibay ng kanyang kaisahan, ng kanyang tauhid. Sabi natin siya ang Panginoon. Okay? Siya ang hari, siya ang Diyos. Okay? So ito ay bilang pagpapatibay ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang karapat-dapat na sambahin. Dahil kung siya ang hari, kung siya ay Panginoon, at kung siya ay Diyos, siya lamang yung karapat-dapat na sambahin at wala nang iba. Pang-apat, sabi dito, mula sa kasamaan. So ito yung sabi natin na min syarril waswasil khannas, mula sa kasamaan ng mga nagbubulong na nagpapabaya mula sa kanyang pagbubulong. Okay? So ang ibig sabihin ng al-waswasil khannas, ito ay ang demonyo. Okay? Kasi ang nagbubulong, ang nagwawaswas na ito ay ang demonyo. Wala nang iba. Okay? Ang demonyo, wala nang iba. At ang pinaka leader nila ay tinatawag na si Iblis. Okay? Pinaka leader ng mga demonyo ay si Iblis. So dito tayo nagpapakupkop, no? Kasi ang demonyo, lalo na si Iblis, ay siya ang pinaka kaaway natin. Okay? Siya yung nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na nangako na ililigaw niya ang mga tao sa matuwid na landas. Kaya nga ginagawa lahat ni Iblis, ganun din ang kanyang mga kasamahan para iligaw ang mga tao sa matuwid na landas. Iligaw ang mga tao mula sa liwanag patungo sa kadiliman. So kaya nga italaga ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Iblis ang magliligaw sa atin, ay nagtalaga siya ng mga gawain
at nagtalaga siya ng mga panalangin para tayo ay magkaroon ng proteksyon mula sa Kanya. Mula sa Kanyang mga pagpaplano para tayo ay iligaw sa matuwid na landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, mula sa kasamaan ng mga nagbubulong na nagpapabaya, ibig sabihin dito yung kasamaan ng demonyo. Okay? Pinaka-leader nila ay si Iblis na sinabi natin na siya yung nagbubulong sa atin para tayo ay mailigaw sa matuwid na landas. So, alalahanin natin mga kapatid, ang lahat ng kanyang mga nilikha, ang lahat ng mga tao ay, sinasabi natin, lahat ng mga tao ay mayroong itinalaga sa atin ang Allah subhanahu wa ta'ala na qarin. Okay? Ibig sabihin nito, itatalaga sa kanya ang demonyo na itong demonyo na ito ang magbubulong sa kanya para siya ay iligaw sa matuwid na landas. Okay? Lahat ng mga tao yan, mayroon sila. Ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinabi niya na lahat ng tao, lahat ng anak ni Adan ay itinalaga sa kanila, sa bawat isa sa kanila ang qarin, ang demonyo na magliligaw sa kanilang landas, sa kanilang matuwid na landas. So maliban lang ang propeta, maliban lang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ang qarin o ang demonyo na itinalaga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naging Muslim, kaya hindi siya inuutusan maliban na lang ng kabutihan. Okay? Maliban na lang ng kabutihan. So kung tinanong kayo, lahat ba ng nilikha ay mayroong qarin? Ibig sabihin mayroon siyang demonyo na nagbubulong sa kanya para mailigaw siya sa matuwid na landas? Oo. At sino ang may qarin na walang na hindi siya inililigaw? At yun ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga sabi ng propeta, yung qarin niya ay nagmuslim, kaya hindi siya inuutusan maliban na lang ang kabutihan. So number 5, na nagbubulong sa mga puso ng sangkatauhan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ito po yun. Number 5. Na nagbubulong sa mga puso, sa mga damdamin ng sangkatauhan. So alam naman natin mga kapatid na ang demonyo ay ito talaga yung gawain niya, no? So mula nung siya ay nilikha, okay? Nung siya ay itinilaga ng Allah subhanahu wa ta'ala na mailigaw sa kanya sa matuwid na landas, okay? Hanggang ngayon, okay? Hanggang sa araw ng paghuhukom, ay ito yung gawain ni Satanas. Ito yung gawain ng demonyo. Lalong-lalo na ang leader nila na si Iblis, na para tayo ay iligaw sa matuwid na landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang binubulungan niya ay ang ating mga puso. Dahil alam naman natin mga kapatid na kapag ang puso natin ito yung nasira, ay masisira ang gawain ng ating katawan. Okay? Kaya nga ito yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, tunay na mayroong laman, sabi niya, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroong laman sa katawan na kapag ito ay naging mabuti, magiging mabuti ang gawain ng katawan. At kapag ito ay nasira, magiging masisira ang gawain ng katawan. Ala wahiyal qalb, at ito ang ating puso. Kaya ito yung pinupunteriya ni Iblis. Okay? At ganoon din ng kanyang mga kasamahan. Dahil kapag ito yung nasira, ay masisira ang ating mga
gawain. Number 6, mula sa mga jin at mga tao. Minal jinnati wan nas. Okay? Minal jinnati wan nas. So ito po yung panghuli, mula sa mga jin, mga engkanto na tinatawag, at mga tao. So dito natin mapagtanto, mga kapatid, mapag-isip na ang demonyo ay hindi lamang ang kasapi dito ay ang mga engkanto. Bagkus may mga kasapi rin dito, may mga kabilang din dito na mga tao, na mga demonyo. Okay? Ibig sabihin, ito yung mga tao na ang kanilang kaugalian, ang kanilang mga gawain ay gawain ng mga demonyo. Okay? So kung halimbawa na lang mayroong kang kaibigan o kaya mayroong kang kakilala na inuutusan ka na gumawa ng kasamaan, halimbawa inuutusan ka na uminom ng alak, manigarilyo, o kaya gumamit ng mga drugs, okay, pinagbabawal na gamot, okay? Kung halimbawa ay ibig sabihin itong tao na ito, ang kanyang katangian ay malademonyo. Okay? Ang kanyang gawain ay malademonyo. So ito ay pagpapaunawa sa atin na kailangan nating magpakupkup pa rin kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga jin na mga demonyo at ganun din sa mga tao na mga demonyo. Okay? Kaya nga ito ay bilang pagpapaalala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, bilang protection sa atin, at ganun din upang tayo ay mag-ingat sa ating mga gawain. Okay? Dahil nga alam natin na nandyan palagi ang demonyo, ang mga demonyo, ito man ay kabilang sa mga jin, mga engkanto, o kabilang sa mga tao na pilit tayong inililigaw sa matuwid na landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lamang, mga kapatid. So ang gagawin po ninyo, katulad ng nakagawian natin, na ito po ay ang sura na ito, Surah An-Nas, ay babasahin ninyo at isesend ninyo sa akin ang inyong voice record, at inshallah isa-isahin po natin i-check ulit hanggang sa matapos natin, inshallah. So sa susunod na ating pag-aaral ay may review po tayo ng Surah An-Nas. So hanggang dito na lamang, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.